Story time tayo. So, kahapon natanggap ko yung first bill ko sa Manila Water. Ito yung kauna-unahan. Yes, kauna-unahang bill ko mula nang magpakabit ako ng sarili kong linya ng tubig. At hindi po madali ang pinagdaanan ko para lang makabitan ako ng sarili kong linya ng tubig. So, December 13, ako nakabitan ng tubig. From February 28, tong bill na to. Kasi noong January, walang dumating sa aking bill. So, February pa lang pinuntahan ko. Tapos, kahapon, habang nagtitinda ako sa harap ng school, ito yung inabot sa aking bill. And, ito ang kauna-unahan kong bill. Yes. Ayan. 22,345.15. Tinalo ko pa yung may laundry shop. Tinalo ko pa yung may paupahan. Isa po akong single mom sa hindi po nakakakilala sa akin. Ako po yung dating basurera lamang na tinulungan po ng madlang people at na ni Ate Vice Ganda ng Showtime na makalikom po ng pera para po makabili at magkaroon ng sariling bahay. At ito yung bahay na to. 4 years na kami dito nakatira. Last December lang ako nakapagpakabit ng sarili kong linya ng tubig sa Manila Water. And nung kahapon, pagkatapos ko magtinda sa school, pinuntahan ko agad at pinakita ko yung bill ng tubig ko. Alam mo yung ang tagal mong pinangarap, pinagdasal, tapos kung sino-sino yung mga taong kailangan mong kausapin, yung gastos mo, yung pamasahe mo, lahat, yung struggle mo hindi madali, yung magpakabit ng tubig at ilaw, tapos yung excited ka na, yes, finally, meron na akong sariling linya ng tubig, tapos 22,000, halos mag 23,000 ang bill ko. 'Di ba? Ginawa niyong bangungot yung pangarap ko na na magkaroon ng sariling linya ng tubig, Manila Water. Tapos kahapon, pumunta ako sa customer service kasi nag-text ako through text. Sabi sa customer service daw, through chat, ganun. Parang malabo, kaya kailangan puntahan ko na para ma-actionan na. So, pumunta ako face to face. Nung pinakita ko to, ang unang in-offer sa akin kaagad without checking kung bakit ganito kalaki yung bill ko, samantalang isa lang akong dukha. Hindi naman mansyon tong bahay ko. Isang tadyak mo lang, tibag to. 23,000, almost 23 kasi 22,345 ang bill ko sa Manila Water. Hindi kayo nagtaka. Tapos ang solusyon nyo is gagawan ko na lang po kayo ng note, hulog-hulugan nyo. Magkaroon naman po kayo ang prayer ko lang is magkaroon po kayo ng malasakit sa kapwa, sa customer nyo. Ang reason kasi ng nakausap ko sa Manila Water na humarap sa akin is hindi na daw nila cargo once na ikabit na yung metro. So, gastusin na o obligasyon na ng customer kung anumang problema ang kakaharapin mo sa linya ng tubig mo. So, binidyohan ko yon bago ko humarap sa kanila para humingi ng aksyon at tulong para ilapit yung problema kung 23,000 na bill. Binidyohan ko, pinakita ko sa kanila. Mabilis yung ikot ng metro kahit hindi mo ginagamit o walang gumagamit ng gripo. Patay ang lahat ng gripo namin pero mabilis yung ikot. I-upload ko rin dito soon. Tapos lahat yung tubo kasi ng tubig namin, linya ng tubig, hindi siya nakabaon sa lupa. So makikita mo kung may tagas o wala. Binaybay namin walang tagas. Tapos ang sabi nung babae na nakausap ko is meron daw mga invisible na mga leak. So baka daw dun sa pinagkabitan. Sabi ko, yung pinakakinabitan ng tuberon is kitang-kita. Nasa taas, nasa labas. Kaya wala talaga ako makitang leak. Kahit yung pinaka puno nung aking metro,
wala akong makitang tagas. So, saan nanggaling yung sinasabi nilang leak? Kaya ang pakiusap ko, doon sa nakaharap ko na customer service ng Manila Water dito sa may Antipolo, na kung po pwede, ipacheck yung metro ko dahil mukhang may problema sa metro. Pero ang sabi nila, standard daw ang kanilang metro at policy daw nila na pagkatapos ikabit, wala na silang pake na i-check yung linya ng tubig mo dahil customer na ang mamomroblema kung paano mo aayusin yung linya ng tubig mo. First time ko pong magpakabit ng tubig. Ang pakiusap ko lang po sana, lalo't first time ko ito, is i-check nyo man lang kung bakit ganito kalaki yung bill ko, 23,000, para akong may apartment, para akong may hotel. Di kayo nagtaka? Mahirap lang yung nagpakabit ng tubig, ng linya ng tubig. 3 ang anak ko, yung 3 yun, madalas wala pa sa bahay, nasa school whole day. Sa lamig ho sa Antipolo, hindi na ako mahihiyang sabihin na halos hindi na nga kami maligo dito. Hindi ka na nakapaligo, araw-araw. Di sana, buong araw akong naligo. Nag-anliligo kami ng mga anak ko. Kung alam kong ganyan papatak, matatanggap po pa po kung 3,000, 2,000. Pero 23,000, saan ko yung kukunin? Hindi biro ho yan. Halos wala na nga akong boses kakalive para lang kumita ng barya-barya dito sa pagla-live ko, sa mga komisyon ko, sa mga affiliates ko, sa mga brand. Tapos wala kayong ang solusyon nyo is hulug-hulugan ko na lang without checking kung ano yung problema nung linya ng tubig ko, dahil hindi nyo matanggap na baka yung metro nyo may problema dahil ang sabi nyo standard yung mga metro na kinakabit nyo. Paano kung ma-prove natin na may mali sa metro nyo? Sabi, tapos, nung naramdaman, nung customer service na hindi ako papayag na bayaran ko yung 23,000 na yan, pumayag na rin siya na 7 days daw may titingin sa linya ng tubig ko sa ang tawag nito, sa metro. Kailangan lang talaga matuto tayong, alam mo yun, ipaglaban kung tama, kung alam nating tama tayo, pwedeng daanin natin sa maayos na usapan. Kasi kapag nanahimik ka lang, wala sa lampake kung ang bill mo ganyan kalaki, basta bayaran mo yan. Tapos ang usapan. Ayaw na nila, kumbaga, yun lang ang naramdaman ko ha. Sorry, Manila Water ha. Yun lang ang naramdaman ko sa staff na nakaharap ko, na parang, trabaho nyo dapat yun eh. Pero, para hindi na matrabaho, para wala nang kuskus balungos, eto, gagawan kita ng promissory note na, sige, hulug-hulugan mo na lang kasi sobrang laki. Pare-pareho tayong may pamilya. Pagbabayarin nyo ako ng 23,000 na hindi ko naman kinonsumo. 'Di ba? Tapos ang reason pa nung nakausap ko na staff ng Manila Water is, ma'am, dumaan sa metro mo eh. Paano mo na make sure na dumaan sa metro ko? Nag-base lang kayo doon sa without checking na bakit ganun kalaki yung bill ko, wala naman akong laundry shop. Kaya, aalamin ko talaga at ilalaban ko to. Kasi, kung ganito lang kalaki ang ano ko monthly, paisip ka talaga, hindi naman mansion yung bahay ko, sisingilin nyo ako ng 23,000. Hindi ka lang maiiyak, maimatay ka talaga, Try to walk in my shoes. Subukan mong ikaw lumagay sa kalagayan ko. Pagbayaran ka ng 23,000 tapos alam mo naman yung konsumo mo sa tubig. Hindi ka nga halos naliligo tapos 23,000, hindi ko ikinakahiya. Na halos hindi ako maligo dahil sa sobrang lamig at ang nipis ng katawan ko at nagkakaedad na ako. Sobrang lamig dito sa Antipolo, bihira lang ako maligo. Tapos sisingilin mo ako 23,000, Parang, Lord,